Hello everyone and welcome back to the Europe vlog of the Coffee Couple. So yesterday, kakarating lang namin sa Krakow, Poland at ngayon ay maaga po kaming gumising para lamang puntahan ang isa sa pinakamahalagang lugar na saksi sa World War II, which is ang Auschwitz-Birkenau Camp. Actually, muntik pa nga kaming hindi makapunta dito kasi iniwanan na po talaga kami netong sinasakyan namin ngayon papunta doon sa camp. Ang nangyari kasi is sa ticket dapat 8 AM andun na kami sa pick-up spot kung saan kami kukunin ng binook namin na tour papunta doon sa camp. Since ang lapit lang naman talaga ng pick-up spot sa hotel namin, like mga 5 minutes lang or less than 5 minutes na lakaran, andun na kami. We took our time. Talagang hindi kami nagmadali and nakadunga pa nga kami sa bintana at nakikita na namin itong truck na to. Pero at that time, hindi namin alam na ito pala yung sasakyan namin. So parang chill lang din kami. And then, 5 minutes before 8, doon na kami nag-decide maglakad doon. And saktong 8 or mga 7:59 ata, andun na kami sa pickup spot. Pero like wala nang sasakyan doon. Like yung nakikita namin nakadunga kami doon, wala nang car doon. So naisip namin baka na late lang, kaya bumili kami muna ng snacks kasi may convenience store din doon sa may pickup spot. Pero after mga sometime, around 15 minutes siguro namin paghihintay, medyo nabahala na kami at nagtaka kami ba't parang wala pa rin nagpipick up sa amin. Kaya kinontak na namin yung in-charge sa tour namin. And luckily naman, online siya, thank God. Kung hindi siya online noon, talagang hindi ito matutuloy itong biyahe namin ngayon. And sinabihan niya kami actually na ando na nga pala talaga yung sasakyan sana namin. But since wala daw nakita yung driver na taong nakaantay doon para sa tour, umuna na at iniwan kami. Pero buti na nga lang talaga at mabait yung contact namin at gumawa siya ng paraan para lang mabalikan kami ng sasakyan namin. And that is why natuloy itong tour na to. Medyo mahaba-haba po yung biyahe from Krakow, Poland to Auschwitz. So, dapat maglaan din kayo ng oras if meron pa kayong ibang mga tours na gustong puntahan din. And now, we have finally arrived dito sa Auschwitz-Birkenau Museum. So, nakapila po tayo kasi by batch po yung tour. And ina-assignan po tayo ng tour guide natin. And of course, yung mga gamit natin na gagamitin for the tour. Dito kami ngayon sa Poland at pinuntahan namin ang Auschwitz camp. Magandang istorya to at dito yung mga prisoner na maraming namatay dahil sa mga German. Yan yung mga naririnig nyo, yung mga sinasabi sa surrounding namin, yung mga pangalan ng mga prisoner na namatay nung nananaliksik ang German. Sinasakop nila to. Binubuo ang Auschwitz ng 3 camp. So, etong nilalakad namin ngayon, ang main camp, which is ang Auschwitz 1. Pangalawa is yung Birkenau, kung saan yung maraming gas chambers, which is pupuntahan naman namin pagkatapos din neto. And pangatlo, yung Monowitz, kaso di na yun kasama ng tour namin ngayon. So, etong nilalakad namin ngayon is papasok na sa Auschwitz na main camp kung saan matatagpuan yung garrison headquarters ng mga SS o yung mga elite o political Nazi soldiers. Kasama na din dito yung mga commander at mga commandants ng Auschwitz na camp mismo. Dito din matatagpuan ang mga central offices ng political department at yung mga department din na namamahala sa pag-empleyado ng mga prisoners nila dito. Ang mga unang preso dito daw noon ay mga political enemies ng Nazi, ngunit kalaunan ay ginawa ding preso at death camp ng iba't ibang tao sa Europa sa iba't ibang kadahilanan, mapapolitical man or racial na mga dahilan. Dito din po pala ginawa ang mga unang eksperimento ng paggamit ng isang nakakalasong gas para sa pagpatay ng maraming mga inmates at dito din ginagawa ang mga di makataong eksperimentong pang-medical. Mapabata man o matanda, walang takas dito. And andito po tayo mismo sa gate. Ito po yung main gate mismo ng camp at original po ito. At nag-iisa po tong gate sa buong Auschwitz na ginawa ng mga Polish na political na prisoners sa utos na din ng mga Germans.
In English, this is a work with set you free. Oh my God. Pinapakita sa amin dito ngayon ang larawan ng isa sa mga orkestra na binuo dito sa kampo na inuutosang tumugtog para sa iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga dahilan nito ay para pagtakpan ang ingay na bahid ng mga masasaklap na nangyayari dito mula sa mga taong nasa labas ng kampo. Initially, 22 pre-war brick barracks buildings lang ang naitayo dito sa main camp, pero kalaunan ay dumami at umabot sa higit 40 branch camps. Higit pa sa 100,000 preso ang kinulong dito at pinagtrabaho. Una itong ginawang concentration camp para sa mga interogasyon at pag-torture ng mga preso, ngunit kalaunan ay naging mass killing center na ng mga Jews. Ngayon ay papasok na po kami sa Zaglada or extermination na building kung saan makikita namin ang maraming ebidensya sa mga nangyari dito sa Auschwitz noong World War II. Ito ang mapa ng mga ruta at daan ng pagdala ng mga preso mula sa iba't ibang parte ng Europa papunta dito sa Auschwitz. Minsan daw ay umaabot pa sa 13 araw ang biyahe papunta dito. Sinisiksik daw ang maraming tao sa mga train wagons na wala man lang mga bintana at sinasabihan lamang sila na dadalhin sila sa lugar na mas mapapabuti ang mga buhay nila. Wala silang kaalam-alam kung ano talaga ang tunay na gagawin sa kanila ng mga Nazi. Ito yung mga Hungarian Jews prisoner. Ito naman ang mga larawan ng pagdating ng mga sibilyan at sundalong prisoners of war na dineport papuntang Auschwitz mula sa mga taga-Poland lamang hanggang sa mga Jews and Gypsies mula Roma, France, Budapest at iba't ibang panig pa ng Europa. Karamihan sa mga larawang ito ay kinuha ng mga SS soldiers na inatasan sa pag-asikaso at pag-inventory ng mga dumating na mga preso dito. Pinapakita naman dito yung paglabas ng mga preso mula sa tren. Sinasabihan kami ng guide dito na halos 80 to 100 daw katao ang sinisiksik sa isang cart ng train na walang bintana at may isa lamang arinola. Nakatayo lang lahat na parang sardina sa buong biyahe at binubuksan lamang ang pintuan sa dalawang kadahilanan. Una, pag may namatay sa loob na dapat ialis, at pangalawa ay kung makarating na sila mismo sa Auschwitz. Pagkababa ay kukunin na agad ang kanilang mga gamit at hinihiwalay na ang mga lalaking kaya pang magtrabaho mula sa mga bata, babae, matatanda at mga may sakit at kapansanan na hindi na kaya pagtrabahuin sa kampo. May mga preso din daw na pinapatulong dito at kadalasan ay sinasabihan nila ang mga bata na magsinungaling sa kanilang edad. Kasi kapag nalaman ng mga Nazis na hindi ka pa 17 years old at pataas, ay otomatiko na isasama ka sa grupong ihahatid para patayin sa mga gas chambers. Nakasalalay sa iisang SS sundalong doktor ang kapalaran ng mga dumating at magsisenyalis siya gamit lamang ang kanyang kamay. Kanan, papuntang gas chamber, kaliwa naman kung magiging preso ka sa kampo. Ito naman ang layout ng gas chamber crematorium number 2 na nasa Auschwitz main camp. Nakikita nyo dito ang mga lalagyan ng nakalalasong gas na Zyklon B na ginamit para patayin ang mga preso. Ito naman yung mga nalikom at kinuhang mga gamit ng mga taong dineport dito sa Auschwitz. May mga masiselang bagay din na bawal na i-video at picturean katulad ng mga buhok ng mga preso bilang pagrespeto na din sa kanila. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing alaala at aral sa isang madilim na yugto ng kasaysayan na sana'y di na maulit pa. Yan yung nila. Pag wala nang occupation.
Ito natin makikita yung mga prisoner. Sa gusali naman na ito, makikita ang mga larawan at iilang mga gamit ng mga preso sa Auschwitz. Isang striped uniform lamang ang gamit na meron ang isang preso dito sa kampo. Merong system of triangles na classification ang inimplementa ng mga sundalo sa iilang mga preso dito sa Auschwitz. Red triangles para sa mga political prisoners, green triangles naman para sa mga tinuturing na kriminal, black triangles para sa mga asocial na preso o yung pinaghihinalaang sangkot sa prostitusyon, purple triangles para sa mga miyembro ng Jehovah's Witnesses, at pink triangles naman para sa mga homosexual na mga preso. Yung may SU na tatak naman ay mga prisoners of war na dinala sa Auschwitz o yung mga kalabang sundalo ng mga Nazi na nadakip nila sa gyera. Lahat ng mga preso sa Auschwitz, mapababae man o lalaki, ay tinatanggalan ng mga damit, gamit, pati na din mga buhok bilang simbolo ng pagtanggal sa kanilang sariling pagkakakilanlan. You can look at this girl, and you can look at her lips. Shesha's lips were in blood already. So Eto naman ang iilan sa mga medyo komportabling kwarto na kadalasan ay para sa mga politikal na preso. Eto naman ang tinatawag na death wall kung saan binabaril ang halos karamihan ng mga presong nasa Block 11, ang Central Camp Jail ng Auschwitz. Ang buong kampo ay pinapalibutan ng mga poste na may mga dekoryenteng barbed wires at Ito may madaming watchtowers para wala talagang makakatakas ng mga preso sa Ito yun, yung Auschwitz. may mga kuryente, no? This is the wide wire of full of current. Madami pa mga gusali ang pinuntahan namin at mga kwarto na may iba't ibang kwento. Meron ginawang pang-eksperimentong pang-medikal na mga bata at mga babae. May mga kwartong nakatayo lamang na natutulog ang mga preso. May mga kwarto ding di na nasisinaga ng araw at ang dilim na para i-video pa. At madami pa. Marami ang namatay at pinatay. Ngunit may iilan na himalang nabuhay at nakaligtas. Sila mismo ang nag-organisa nitong Auschwitz-Birkenau Museum bilang testimonya ng sinapit nila at alaala na din na dinanas ng kanilang mga nakasama dito. We are eating na at Auschwitz. Gutom pa rin kami. Kaya, chichirya kami. Manghang yan? Ano? Tapos ang barbecue. Kuya, papasok na kami. Yan yung van na asan yan. Si Kuya Pula. Yan yung driver na. Tapos na kami sa Auschwitz. Ano? Na kami sa second camp. How are you guys? What are your feelings? Kalulungkot. Nalulungkot siya. Para sa mga pinaggagawa ng mga German sa Jews. Mga Jews. Ang dami pala. Kala ko yung mga Polish lang, mga ano, may mga Hungarian, halo-halo. Meron din galing sa Greece. Up next, join us as we tour the second camp of Auschwitz, which is the Birkenau, dito lang sa The Coffee Couple.